Bumaba ang kampo ng administrasyon sa patuloy na paglabas ng video ni dating Congressman Zaldico na nagpahayag ng bagong mga paratang sa First Family. Ang detalye sa aking ulat. Sa pagpapatuloy ng tensyon sa pagitan ng dating kongresista na si Eli Zaldico at unang pamilya, ilan sa kampo ng Pangulo ang patuloy na kinokondena ang mga aligasyong ipinupukol ni Ko. Nitong kamakailan kasi ay muling naglabas ng panibagong video ang dating mambabatas kung saan kanya nang idinawit si First Lady Liza Araneta Marcos at ang kapatid nito sa umano'y rice at onion cartel. Kanya ring isinama sa akusasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at anak nitong si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Ngunit sa kabila nito, nananatili pa ring walang matibay na ebidensya gaya ng dokumento, direktiba, mensahe o saksi ang kanyang mga salaysay. Kaugnay nito ay tinawag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na total baloney at script pang Netflix ang mga paratang ni Ko sa pamilya ng First Lady hinggil sa umano'y manipulasyon ng bigas, sibuyas, isda at asukal. Nilinaw niyang ang tanging bahagi ng pahayag ni Ko na may katotohanan ay ang pagtalakay sa pagbaba ng rice import tariff. Ngunit iginiit na zero tariff ang rekomendasyon ni Ko at hindi 15%. Sa kanyang video, iginiit din ni Ko na umano'y nag-utos ang presidential son ng humigit kumulang 51 billion pesos na budget insertions mula 2023 hanggang 2025. Ang naturang mga paratang ay agad na pinabulaanan ni Sandro at tinawag itong kasinungalingan at bahagian niya ng destabilization efforts. Sa sulat na ipinadala ni Sandro sa Independent Commission for Infrastructures nitong kamakailan, ay kanyang sinabi na nakahanda itong humarap sa kahit na anong investigasyong kailanganin upang maklaro ang kanyang pangalan. Gaya ni Secretary Chu at Sandro, iginit din nila Lanao del Sur 1st District Representative Sia Adiong na kung totoo ang kanyang mga pahayag, dapat naharapin niya ito ng personal at umuwi ng bansa. Hindi rin naniniwala ang kongresista sa pagkakadawit ni Sandro sa mga paratang ni Ko at binigyang diin na hindi makakaapekto sa takbo at trabaho ng Kamara ang issue sa kredibilidad ng legislative body bunsod ng pagkakadawit ng kanilang majority leader. Sa panig naman ng Civic Group Chairman Emeritus na si Dr. Jose Antonio Goytia, kanyang sinabi na puro ingay lamang at walang ebidensya ang mapahayag ni Ko. Sinabi rin ni Goytia na katotohanan ang kailangan at hindi ang drama. Kapag anya pabago-bago ang kwento pero hindi lumalabas ang ebidensya, gumuguho ang kredibilidad. Kaya kung tunay anya ang hawak niyang katotohanan, humarap siya sa batas at huwag maglabas ng video mula sa pinagtataguan. Bilang tugon naman ng Pangulo sa tangkang pangbablackmail umano ni Ko sa kanya, hindi anya siya nakikipag-areglo sa kriminal. Kaugnay naman ang kamakailang pahayag ni Vice President Sara Duterte na nakahanda umano itong humalili sa posisyon ng Pangulo, hindi na muli itong nagkomento pa ukol sa bagay na ito. Anya, sasagutin na lamang niya ang mga katanungan sa susunod na taon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, inalarma ni Senate President Vicente Tito Sotto III ang Department of Trade and Industry o DTI hinggil sa talamak na bentahan ng mga iligal na produkto gaya ng abortifacient at peyote sa mga social media platform at e-commerce sites. Ang peyote ay maaaring magresulta sa visual o auditory hallucinations, kaya naman sa gitna ng deliberasyon ng Senado sa panukalang 2026 budget ng DTI noong Miyerkules, hinimok ng Senador ang kagawaran na tutukan at aksyonan ang naturang issue. Sa pag-aming salaysay naman ni Senator Amy Marcos, ang mga nagbebenta ay tila nakakalusot dahil sa ilalim ng Internet Transactions Act, ang mga takedown ay may bisa lamang sa loob ng 30 days, maliban kung may utos ng hukuman. Pagkatapos kasi anya ng nasabing araw, bumabalik na sila sa pagtitinda. Dahil walang naisampang kaso, nagpapatuloy anya ang mga paglabag. Sa ibang ulat, pinag-iisipan na ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang posibleng pagsampa ng kasong cyber libel laban kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico kasunod ng akusasyon nitong irregularidad ng Department of Agriculture o DA. Inakusahan ni Ko ang Administrasyong Marcos sa umano'y pag-cover up nito sa agriculture sector kabilang ang anyay manipulasyon sa mga presyo at pag-angkat ng bigas, sibuyas sa sukal at isda.
Sa isang press conference, inihayag ng kalihim na inatasan niya na ang kanyang legal team na maghanda sa mga potensyal na reklamo na posibleng hihain sa Enero. Tinawag ni Tiu Laurel na isang Netflix series script ang anyay maling impormasyon at banta sa pambansang seguridad na ipinapakalat ni Ko. Tinuligsa naman ni Senate Minority Floor Leader Alan Peter Cayetano ang Department of Health o DOH kasunod ng patuloy na pag-deliver ng malapit nang mag-expire ng mga bakuna. Ayon sa senador, parehong pattern ang naiulat sa kanila ng mga mayor sa buong bansa. Late, kulang o di kaya'y malapit nang mag-expire ang mga bakuna sa tuwing dumarating sa kanilang lugar. Dagdag pa nito, karamihan sa mga magulang ay nagdadalawang isip na pabakunahan ang kanilang mga anak dahil ilan sa mga DOH deliveries ay isang buwan na lamang bago mag-expire. Diin ni Cayetano, kailangang maresolbahan na ng DOH ang issue na ito at tiyaking wala ng delay sa 2026 dahil kailangan na umanong mapalitan si Health Secretary Teodoro Herbosa kung maulit pa ang insidenteng ito. Sa kabilang banda, nais palawigin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kanilang community-based program na Project Aruga para sa mga persons with disabilities o PWDs sa pangunguna ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. 400 benepisyaryo mula sa 4 na lungsod na may pinakamataas na populasyon ng mga individual na may kapansanan ang kasalukuyang saklaw ng programa. Ayon kay Dumlao, pilot implementation pa lamang ito at kasalukuyang sinusuri kung paano ito palalawakin at dadagdagan ang mga lugar na sakop nito. Susunod sa News Force. Pope Leo XIV nagbabala tungkol sa world conflict. Pilipinas hosts sa WTA Tournament 2026. Unified 911 response, mabilis na inaresto ang isang minor offender sa Muntinlupa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.